Sa ngayon doon muna tumira ang mag-iina, sa kubo nila. Dahil sa pamahiin na hindi dapat na magkita ang 2 taong malapit ng ikasal. Kaya kahit labag sa loob ni Joshua ay pumayag na din siya. Pare, problemado ka ata ngayon? Tanong ni William sa kaibigan, na tungga ng iniinom na alak. It's been 2 weeks I didn't see Juliana. Para na akong mababaliw sa pagkamis sa kanya, sagot ni Joshua. Oo mo Mr. Joshua Simpson. Akala ko tuloy kung ano na. Hayaan mo na pagkatapos nito, habang buhay mo nang kasama si Juliana, nakangiting wika ni William. Hindi, kasi 5 buwan lang kami magsasama, wika ni Joshua. What do you mean na 5 buwan? Naguguluhang tanong ni William. I suggest to Juliana to file annulment after 5 months, pagkatapos namin ikasal, malungkot na sagot ni Joshua. Are you out of your mind? Bakit mo sinabi iyon kay Juliana? Akala ko ba mahal mo bakit parang gusto mong hiwalayan ka? Sunod-sunod na tanong ni William nakita ang pagkadismaya. Pare, I know I make a big mistake, pero ano pa ang gagawin ko? Para lang manatili siya sa akin, liyon lang ang paraan ko para makumbinsing magpakasal siya sa akin. Pero para akong iginigisa sa sarili kong mantika, kasi araw-araw kong minamahal si Juliana, na ayaw ko nang mawala sa akin. Try to talk to her, and tell her the truth that you love her. Walang masama kung aaminin mo. Malay mo mahal ka din pala niya. Sinong hindi magkakagusto sa isang Joshua Simpson? How I will tell her. Juliana is an ordinary woman, simple and innocent. While me a womanizer, playboy and a heartbreaker. Sa tingin mo maniniwala siya, kapag sinabi kong mahal ko siya. I will just scare her. Baka lalo lang siyang mawala sa akin. And I don't want that to happen. Ngayon lang ako nagmahal William. I cannot afford to lose Juliana in my life. I'm sure that I will be more bad, dagdag pa ni Joshua. Napatahimik si William, kahit siya ay hindi alam ang gagawin. See those tears. Are you really crying? Hindi makapaniwalang tanong ni William, na makitang umiiyak si Joshua sa isang babae. Mahal na mahal ko na siya. Pero hindi niya ako mahal. Ang sakit nyun. Now I realized all the bad things I do to all the women who liked me before. Masakit palang hindi ka mahalin ng mahal mo. Tinapik-tapik ni William ang balikat ng kaibigan. Just show her how you feel. Lalo na pagkatapos ng kasal nyo. Alam ko naman na may good things ang pagpapakasal nyo ni Juliana, payo ni William sa kaibigan. First time na iniyakan ng isang babae, at sa isang ordinaryong klase ng babae. Ang daming babae na nagkakandara pa na mahalin sila ng isang Joshua Simpson, pero sa isang simple at inosenteng babae pala siya babagsak. Umuwi si Joshua sa kanyang kondo. Ayaw niya munang umuwi sa mansyon nila. Gusto niyang mapag-isa at mag-isip-isip. Nakakabaliw yung nararamdaman niyang ito. Hindi na maalis sa utak niya si Juliana, pati na din sa puso niya. Nagising si Joshua na masakit ang ulo. May hangover siya, nang biglang maalala, na ngayong araw pa siya magsusukat ng kanyang susuotan sa kasal nila ni Juliana. Dali-dali siyang pumunta ng banyo at naligo. Pagkabihis ay gumawa lang siya ng kape at ininom iyon. Saka umalis na siya para pumunta sa shop, kung saan doon tatahiin ang damit niya. Pagdating doon ay nakita niya si Claire, na naghihintay sa kanya. Nilapitan niya ito. What are you doing here? And how did you know na dito ako pupunta ngayon? Sunod-sunod na tanong ni Joshua. That's not important. Joshua, I want you back. Mahal kita. Desperadong sagot ni Claire. Mahahawakan ng binata nang umiwas ito sa kanya. Please Claire, di ba nag-usap na tayo? And you never have me. Wala tayong naging relasyon na dalawa. It's just a lust and you know, bago natin gawin iyon, alam mo na ayoko ng commitment sa'yo. And pumayag ka sa rules ko. If you don't want relationship, bakit ka pumayag magpakasal? Tanong ni Claire. Just don't mind what I want to do to my life. And please don't bother me again. Just stay away from me and to my wife. Madiing sabi ni Joshua. No, hindi kita titigilan hanggat hindi ka pumapayag na bumalik sa akin. Galit na sabi ni Claire. That will never happen Claire. So could you please excuse me?
Marami pa akong gagawin, palem ni Joshua, sabay alis sa harapan ni Claire. Matalim na sinusundan lang ng tingin ni Claire, ang papaalis na si Joshua. Hindi kita titigilan. I will show you who is Claire Santiago, nasambit ni Claire sa isip, saka umalis na sa harap ng boutique shop. Pagkatapos isukat ni Joshua ang kanyang suit, ay dumiretso na siya sa kanyang opisina. Walang gana siyang magtrabaho. Iniisip pa din niya si Juliana. Kaya tinawagan niya ang lolo niya. Hi po, lolo. How are you? Bati ni Joshua sa lolo niya. I'm good. O bakit napatawag ka? Tanong ni Juan Miguel sa kabilang linya. Itatanong ko lang po sana kung pwede kong makausap si Juliana. Nahihiyang tanong ni Joshua. Oh I see, natatawang sabi ni Juan Miguel. Pero walang cellphone sina Juliana. Alam mo ang mga batang iyon, hindi sila sanay sa mga ganoong mga gadget, dagdag pa ni Juan Miguel. Nanlumo naman si Joshua dahil sa sinabi ng lolo niya. Pwede ko naman po siyang bilhan ng telepono. Tanong ulit ni Joshua. Aba apo, bakit kailangan mo pa akong tanungin? Kung gusto mong kausapin si Juliana, dahil namimiss mo na siya aba eh. Bilasan mo na, bilhan mo ng phone, para pwede kayong mag-usap, habang hindi pa kayo pwedeng magkita, nangingiting wika ni Juan Miguel. Alright lolo, thanks, masayang sabi ni Joshua sa kapinatay na ang tawag. Sandra, come in my office, utos ni Joshua sa sekretarya niya. Maya-maya ay pumapasok na ito ng opisina niya. Buy 3 expensive phone, and I will give you the address where it will be delivered. Make sure na kompleto, at gagamitin na lang nila. And give me all the SIM card number after, utos ni Joshua. Okay sir, sagot ni Sandra, saka tumalikod na ito kay Joshua. Pagdating ng hapon ay may natanggap na 3 phone ang mag-ina. Wow ate, kanino galing? Tanong ni Jane. Tinitingnan naman ni Juliana ang recipient ng mga cellphone. Joshua Simpson. Basa ni Juliana sa pangalan na andoon sa resibo. Wow, ate talaga galing kay Kuya Joshua. Yehey, may bagong cellphone na ako, masayang-masaya na sigaw ni Jane. Saka kinuha niya ang sa kanya na telepono. Ma, sa inyo po ito bigay ni Joshua, abot ni Juliana ng isang cellphone sa mama niya. Kinuha naman iyon ni Alicia sa katiningnan. Hindi naman ako marunong gumamit nito anak. Sana hindi na lang ako binilhan pa ni Joshua nito, sambit ni Alicia sa anak. Ma, tuturuan ko po kayo, sabi naman ni Jane. Napangiti naman sina Juliana at Alicia sa sobrang saya ni Jane, na makakuha ng bagong cellphone. Kinuha ni Juliana ang sa kanya at tinitingnan. Binuksan niya iyon at nabigla sa wallpaper. Picture nilang dalawa ni Joshua ang nakasave doon, at kuha yun noong birthday niya. Napailing-iling ng ulo si Juliana at napangiti. Maya-maya pa ay tumunog ang phone na hawak niya. Nagulat siya at nilapitan siya ni Jane, para tingnan kung sino ang tumatawag. May SIM na kaagad. Ang galing talaga ni Kuya Joshua, sabi ni Jane. Ate, tumatawag si Kuya Joshua, sagutin mo na. Dagdag pa ni Jane. Paano ba? Nahihiyang tanong ni Juliana. Kinuha naman ni Jane ang cellphone ng ate niya, at siya na ang sumagot sa tawag ni Joshua. Kuya Joshua, salamat dito sa phone na binigay mo, ang ganda. Masayang sabi ni Jane sa binata. Napatawa na lang sina Juliana at Alicia. Ate, kausapin ka daw ni Kuya Joshua, sabay abot ng cellphone kay Juliana. Pagkabigay ay pumunta na si Jane sa labas ng bahay nila, para tingnan ang kanyang sariling telepono. Hi! Nahihiyang sambit ni Juliana. Hello, kamusta na ang fiancé ko? Nagustuhan mo ba ang bago mong cellphone? Sunod-sunod na tanong ni Joshua. Para namang tumalon ang puso ni Juliana, nang marinig ang boses ni Joshua. Nagustuhan ko. Salamat. Sana hindi ka na nag-abala pa, sagot ni Juliana sa malumanay na boses. Fiancé daw, kinikilig na sabi ni Juliana sa isip. 2 buwan din tayong hindi magkikita. Kaya I give you phone para may communication naman tayo. Hindi ko alam na may mga pamahiin pa bago tayo ikasal, ani Joshua. Kaya magtiis ka, dahil si mama naniniwala siya sa mga pamahiin. Sige na, may gagawin pa ako, pagsisinungaling ni Juliana. Okay, gusto ko lang naman marinig ang boses mo. Take care fiancé, palem ni Joshua, saka pinutol ang tawag. Napangiti si Joshua habang hawak ang cellphone niya.
Ngiting-ngiti din si Juliana na sumandal sa pinto ng kwarto nilang magkapatid. Bulaga, malakas na sigaw ni Jane, na nakapagpabalik ng ulirat ni Juliana. Ang ganda ba ng boses ni Kuya Joshua? Taksong tanong ni Jane. Hindi kasi maalis-alis ang ngiti ni Juliana, pagkatapos ng pag-uusap nila ni Joshua sa phone. Hey, inggit ka lang kasi may boyfriend ako, tukso ding balik ni Juliana sa kapatid niya. Saka pumasok na sa loob ng kwarto nila, at isinarado ang pinto. Pailing-iling naman ng ulo si Jane. In love na ba si ate kay Kuya Joshua? Tanong ni Jane sa isip niya. Sir Juan, may naghahanap po sa inyo sa labas. Si Senator Santiago po, sabi ni Manang Esther. Papasukin mo, utos ni Juan Miguel. Nagtataka lang siya na napasugod si Conrad dito sa Quezon. Nang makarating sa sala si Conrad, ay sinalubong ito ni Juan Miguel, at nakipagkamay sa Ginoo. Maupo ka Conrad. Anong sadya mo sa akin? I heard na tatakbo ka naman daw sa susunod na election, panimulang sabi ni Juan Miguel. Napangiti si Conrad sa katumungo ng ulo. Hindi yan ang sadya ko sa iyo Juan Miguel, sagot ni Conrad na seryosong nakatingin kay Juan Miguel. Ano iyon Conrad? About sa pagpapakasal ng apo mong si Joshua Simpson. My daughter have an intimate relationship kay your grandson. Kaya nga hindi ko alam kung bakit mo gustong ipakasal si Joshua Simpson, sa isang mahirap na babae, sagot ni Conrad at panghahamak kay Juliana. Hindi ko gusto ang mga sinabi mo Conrad. Juliana is a good woman, kaya siya ang napili kong pakasalan ng apo ko. Hindi sa isang liberated, at masama ang ugali ng babae na umaaligid sa apo ko, mahinahon pa din ang boses ni Juan Miguel. I want your grandson marry my daughter Claire, walang prenong sabi ni Conrad. Hindi ko hinihingi ang opinyon mo, kung sino ang pakakasalan ng apo ko Conrad. At kung ipipilit mo ang gusto mo, pwede ka nang umalis. Baka maubos ang pasensya ko. Juan Miguel, huwag mo hintayin na gumawa ako ng hakbang, na hindi mo magugustuhan. Kapag hindi mo ginawa ang gusto ko, nakikipagtagisan na din ito kay Juan Miguel. Napakuyom naman ng kamao si Juan Miguel. I'm not frightened kung tinatakot mo ako Conrad. Gawin mo ang gusto mong gawin, pero hindi ko susundin ang gusto mong mangyari. I can do what you are capable of Conrad, kaya huwag mo akong tinatakot. Umalis ka na. Galit na sigaw ni Juan Miguel. Tumayo na si Conrad, at hindi na nagpaalam na umalis sa mansyon ni Juan Miguel. Nagtatagis naman ang bagang ni Juan Miguel sa galit nang makaalis si Conrad. Naitakda ang kasal nila Juliana at Joshua, sa takot ni Juan Miguel na harangin ito ng mga Santiago. Kaya ginawa nila itong sekreto, at hindi pinaalam sa publiko. Kailangan din nilang isipin ang kaligtasan ng mga Acosta, dahil sa banta ni Conrado. Anak, tandaan mo ang pag-aasawa ay hindi kanin isusubo, kapag napasok ka ay iluluwa mo, payo ni Alicia sa anak na si Juliana. Nasa simbahan na sila, at hinihintay na lang ang hudyat ng wedding coordinator. Pumailang lang ang wedding song na pinili ni Joshua. Oh, when the visions around you bring tears to your eyes, and all that surrounds you are secrets and lies. I'll be your strength, I'll give you hope. Keeping your faith when it's gone. The one you should call was standing there all along. And I will take you in my arms and hold you right where you belong. Till the day my life is through. This I promise you. Nang bumukas ang puting tela, ay iniluwan yun si Juliana. Suot ang kanyang traje de boda, na siya mismo ang pumili. It's a simple crepe wedding gown with V-neckline. Naglalakad siya hawak ang kanyang all-white round bouquet of white roses. Ang church wedding na dapat sana, ay naging beach wedding. This is it. Ang araw na hinihintay ko na maging akin lamang si Juliana. She is everything to me. The only woman that my heart beat. Ang unang babaeng minahal ko, kahit na hindi niya alam. And the last woman that I will love for the rest of our lives, sabi ni Joshua sa sarili. Pare, don't be tense. You should be proud that your wife-to-be is so beautiful, ani William ang kanyang best man. Napangiti si Joshua sa sinabi ng kaibigan niya. Yeah, she is so beautiful, and she is mine now. Pang-aangkin na sabi ni Joshua, habang nakatingin sa babaeng papalapit sa kanya.
I've been in love with you day by day so deeply, naiiyak na sabi ni Joshua, habang tinatitigan ang magandang mukha ni Juliana. Juliana stood in the front of Joshua. Hindi siya makapaniwala na makikitang umiiyak si Joshua sa harap niya. Napaiyak na din siya, at niyakap niya si Joshua. Hawak kamay sila na pumunta ng altar sa harap ng pari na magkakasal sa kanila. Sinusulyapan ni John si Juliana. He can't control himself on staring at Juliana. Nakakahiya pero he is really a lucky guy, to have Juliana as his wife today. I've loved you forever in lifetimes before. And I promise you never will you hurt anymore. I give you my word. I give you my heart. This is a battle we've won, and with this vow forever has now begun. Just close your eyes, each loving day. And know this feeling won't go away. Till the day my life is through. This I promise you. Nang matapos ang kanta, ay sinimulan na ang seremonya ng kasal nila Juliana at Joshua. Hindi sila makapaniwala na pagkaraan ng ilang saglit, ay totoong mag-asawa na sila. Halos sa buong seremonya ng kasal ay tulala si Joshua. Iniisip pa din niya si Juliana, kahit nakatabi na niya iyon. Nagbalik lang siya ng ulirat nang tanungin siya ni Father. I will repeat. Joshua Simpson, do you take Juliana to be your wife to live together in this holy matrimony, to love her, to honor her, to comfort her, and to keep her in sickness or in health, forsaking all others, for as long as you both shall live? Ulit na sabi ni Father. I do, sagot ni Joshua na nakatingin kay Juliana. Pagkatapos ay ipinasuot sa kanila ang kanilang wedding ring. By the power vested in me, I now pronounced you husband and wife, ani Father. Joshua Simpson, you can now kiss your beautiful wife. Saka kinindatan pa si Joshua. Napatawa naman si Joshua ng mahina. Nanginginig ang kamay na itinaas ni Joshua ang veil ni Juliana. You are my wife now. Nakangiting saad ni Joshua. Saka hinawakan ni Joshua sa magkabilang pisngi si Juliana. Unti-unti niyang inilalapit ang labi niya sa labi ni Juliana. And that's magic. A kiss to forever. Napapikit si Juliana nang dumampi ang labi ni Joshua sa kanyang labi. Ilang minuto pang nagtagal ang halik nilang iyon. Saka nagpalakpakan ang mga malalapit sa kanila. The newlywed Mr. and Mrs. Simpson, pakilala ng pari sa kanilang dalawa. Magkahawak kamay silang dalawa na nakangiti, sa lahat ng saksi sa kanilang simpleng kasal. Pagod na pagod sina Juliana at Joshua sa naganap na kasal nilang dalawa kanina. Pagkatapos sa reception, ay tumuloy sila sa kanilang suite sa hotel. Malapit lang din iyon sa pinagkasalan sa kanila. Hindi nakapalag si Juliana nang sinabi sa kanila na buhatin siya ni Joshua, hanggang papasok sa kanilang kwarto. Hindi nagsasalita at umaayon na lang si Juliana sa kahit anong ipagawa sa kanya. Okay na ibaba mo na ako, inis na sabi ni Juliana. Nakangiting tinitigan ni Joshua ang asawa. Huwag mo nga akong tingnan ng ganyan. Sige na ibaba mo na ako. Inis na ulit pa nito. Why? You are my wife now. Kaya may karapatan ako sa'yo, sabi ni Joshua na ayaw pa ding ibaba si Juliana. Sabi ng ibaba mo ako eh. Pinaghahampas ni Juliana ng mga kamay niya si Joshua, kaya nabitawan siya nito. Nakababa na si Juliana at inayos ang sarili. Doon ka sa sopa matutulog. Sigaw na sabi ni Juliana na nakapamiwang. What? May kondisyon ako noon. Hindi tayo pwedeng magtabi matulog, ani Juliana. Laglag ang balikat na kinuha ni Joshua ang towel sa cabinet, at dumiretso sa banyo. Habang si Juliana, ay pumunta na din sa cabinet para maghanap ng damit na susuotan. Laking dismaya ni Juliana, na puro 90s ang naandoon na damit niya. Kaya pumunta siya sa kabilang cabinet, para maghanap ng damit ni Joshua. Lumabas si Joshua ng banyo na nakatapis lang ng tuwalya, ang ibabang bahagi ng katawan. Tumutulo pa ang tubig mula sa kanyang buhok. Napalunok si Juliana na sinundan ang pagtulo ng tubig, mula sa buhok nito pababa sa matipunong dibdib ni Joshua, pababa sa abs nito. Hey wifey, do you like what you see? Nanunuksong tanong ni Joshua, sabay kindat pa nito kay Juliana. Umirap lang si Juliana at kinuha ang towel niya, at pumunta ng banyo. Padaan, inis na sabi ni Juliana, saka itinulak si Joshua palayo sa pintuan ng banyo. Joshua curse.
Humiga na si Joshua sa kama, at sumandal sa headboard. Pagkalipas ng ilang minuto ay sumilip si Juliana sa pinto ng banyo. Joshua, pakikuha naman ng damit ko utos ni Juliana kay Joshua. Sinulyapan lang ito ni Joshua, at hindi sinunod ang inuutos ni Juliana. Please, pakiusap na sabi ni Juliana. Nagtalukbong pa ng kumot si Joshua, at hindi na pinansin si Juliana. Kainis ka talaga, galit na sabi ni Juliana. Kaya napilitan siyang magtapis ng tuwalya, at lumabas ng banyo. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa sopa, dahil doon niya nakalimutan ang damit na isusuot niya. Bitbit ang damit ay dahan-dahan siyang naglakad pabalik ng banyo. Bago pa lang siya makakapasok sa loob ng banyo, nang hinhila siya ni Joshua pahiga sa kama. Malakas na tili ni Juliana. Tinanggal ni Joshua ang ilang hibla ng buhok ni Juliana, na nasa mukha niya. Napatitig naman si Juliana sa mga mata ni Joshua. Diyos ko, kagwapo Tili niya sa sariling isip. Nagulat na lang siya nang dumampi ang labi ni Joshua sa labi niya. Nanlalaki ang mga mata, habang hinahalikan siya ni Joshua. Itutulak sana niya ito nang magsalita si Joshua. Please my wife, namamaos na pakiusap ni Joshua. Kaya walang nagawa si Juliana, at iniyakap niya ang mga kamay kay Joshua.